Magandang gabi po sa ating lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa panahon para sa araw na ito, Sabado, October 26, 2024. Sa mga susunod na talata, tatalakayin natin ang dalawang bagyo na kasalukuyang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR at ang kanilang mga posibleng epekto sa panahon sa mga susunod na araw. Bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na updates at pindutin rin ang bell icon para maging updated kayo sa lahat ng aming mga bagong uploads. Tara, simulan na natin. Una sa ating ulat ay ang Bagyong Christine na ngayon ay isa ng ganap na typhoon. Ayon sa mga nakaraang bulletin tungkol sa tropical cyclone, inaasahan ang isang looping scenario para kay Christine. Mahalaga ring ipaalala na ang posibilidad na ito ay muling pumasok sa ating PAR ay naroon, bagaman kung mangyari man ito, maaaring maging low-pressure area na lamang ito. Samantala, ang ikalawang bagyo na ating susuriin ay ang Tropical Storm Kongray na inaasahang papasok sa ating PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Ito ay papangalanan nating Leon. Ayon sa Pag-asa, wala tayong nakitang senaryo ng landfall para sa bagyong ito. Gayunpaman, dapat tandaan na si Christine ay naging isang malawak na bagyo, kaya kung ganoon din ang mangyayari kay Kongray, asahan ang mga outer rain bands nito na maaaring magdala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, particular sa eastern section ng Northern Luzon, kasama na ang extreme Northern Luzon. Mula sa ating satellite imagery, makikita ang mga kumpul ng kaulapan na dulot ng southwesterly wind flow na nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Asahan natin ang maulap na panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga lugar tulad ng Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa Northern Luzon, nakikita natin na nasa tinatawag na cold area ito, kaya asahan ang maaliwalas na panahon. Para sa Metro Manila at mga karatigbayan, makakaranas din tayo ng maaliwalas na kondisyon, ngunit dapat asahan ang mainit at maalinsangan na tanghali at hapon na may mataas na posibilidad ng pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms. Sa Palawan at western section ng Visayas, inaasahan ang patuloy na pag-ulan dahil sa southwesterly wind flow, habang ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Walang gale warning na nakataas sa anumang seaboards ng ating bansa. Sa mga susunod na araw, makakaranas ang Luzon ng maaliwalas na panahon, ngunit tandaan na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. Sa Mindanao, patuloy na makakaranas ang Zamboanga Peninsula ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, habang ang ibang bahagi ay magiging maaliwalas. At yan ang ating weather update. Mahalaga ang pagsubaybay sa mga ulat ng panahon, lalo na sa panahon ng bagyo. Patuloy na maging handa at maging alerto sa mga pagbabago sa lagay ng panahon. Inaasahan naming makapagbigay kami ng higit pang updates sa mga susunod na araw. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at ipindot ang bell icon para sa iba pang weather updates. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at handa.